Target ng Administrasyong Duterte na maipatupad ang ceasefire sa pagitan ng militar at ng New People's Army o NPA bago ang unang SONA o State of the Nation Address ni President-elect Duterte sa July 25. Ito'y kapag formal nang umusad ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at mga rebeldeng komunista. Samantala, nag-courtesy call naman kay Duterte ang ilang foreign diplomats. May report si Mariz Umali. Matapos ang exploratory talks sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ang National Democratic Front of the Philippines o NDFP sa Oslo, Norway noong isang linggo, gusto ng Administrasyong Duterte na mailatag na ang mekanismo para sa tigil putukan sa pagitan ng mga tropa ng gobyerno at mga rebeldeng komunista. Ang target, pairalin na ang ceasefire bago mag-Hulyo 25. Gusto ng Administrasyong Duterte magtigil putukan sa pagitan ng mga komunistang rebelde at mga tropa ng gobyerno bago ang State of the Nation Address o SONA ng susunod na Pangulo sa Hulyo 25, ang petsa ng unang State of the Nation Address o SONA ng susunod na Pangulo. For the first time in my 14 years in the process, pumayag silang pag-usapan and they agreed that after the formal resumption of the talks, they will declare, both parties will declare a unilateral ceasefire. And as a result of this declaration, there will be a creation of a ceasefire monitoring committee. Kapag formal na raw na umusad ang peace talks, posibleng kusa ng tanggalin ng America's Communist Party of the Philippines founding chairman Jose Maria Sison sa terror watch list. Samantala, inalok naman ni President-elect Rodrigo Duterte ang environmentalist na si Gina Lopez na maging bahagi ng kaniyang gabinete bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Si Lopez ay chairperson ng Pasig River Rehabilitation Commission sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Kahapon naman nag-courtesy call kay President-elect Duterte sa Presidential Guest House sa Davao City ang ilang diplomat mula sa Spain, Pakistan at European Union. Kinagabihan, bumisita rin kay Duterte ang mga miyembro ng South Korean National Assembly. Mariz Umali, GMA News.